Ilang buwan na lang hatol ng Bayan 2025 na. Ano kaya ang magiging diskarte ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos sa pangangampanya? Ibinahagi ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa Spotlight. Ngayon palang ramdam na ang simoy ng eleksyon sa Pilipinas at syempre para talakayin yan makakasama natin ang isa sa mga frontrunner sa senatorial race sa Hatol ng Bayan 2025. Walang iba kundi si House Deputy Majority Leader for Communications at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Magandang araw po, Kong Erwin. Magandang araw, Mela, and thank you for inviting me in your show. Thank you. Opo. Kung Erwin, simulan natin kasi ilang linggo na lang, campaign period na at kayo po ay bahagi ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Can you give us a walkthrough? Paano po yung magiging diskarte ng inyong alyansa given na galing kayo sa iba't ibang partido, kayo ay may mga ginagampan ng mga kanya-kanyang role ngayon? Ano po ang magiging diskarte ng inyong alyansa sa kampanya? Ang usapan initially ay twice a week, meron kami sa 2 araw sa isang linggo na magsasama-sama ang grupo kasama si PBBM. So parang siya yung endorser namin. So kung anong activity yon, nandoon kami, magkikita-kita kami sa isang lugar. Kung may activity si PBBM, kasama namin siya. Only 2 days. The rest of the week, like yung 5 days, kanya-kanya kami. And Kong Erwin, kasi alam naman natin na hanggang ngayon, congratulations, number 1 pa rin po kayo talaga sa survey. Sa inyo po, paano nyo ito napapanatili? At tayo po ba, kumpiyansa tayo na magtutuloy-tuloy na ito sa eleksyon sa resulta ng halalan? Hindi naman, kasi mahirap yun. The more you have to work hard, Mela, kasi hindi na dahil tiningin ng tao na okay na, number 1, na pinili kanila, kailangan mo panindigan talaga yun. At kailangan mo, you have to double your effort pa. And Kong Erwin, bukod naman sa eleksyon, kasi sa ngayon may ilang buwan pa kayo bilang kongresista. Kayo po, ano yung mga plano nyo pa? May mga gusto pa ba kayong ihain? Or may mga kasalukuyang panukala na ba kayo na gusto nyo pang ma-push para maipasa bago magtapos yung 19th Congress? Actually, marami nakapila, Mela, yung pag-review ng Solo Parent Act. Kasi hanggang ngayon, magto 2 years na yung batas na yan, pero yung mga solo parents natin, karamihan sa kanila, hindi nakakatanggap ng allowance. Meron pa yung pag ikaw ay may diabetes, chronic, kailangan ang ating panukalang batas, ilagay ka na, i-classify ka na as PWD, lalo na yung mga 3 times a week nagpapadialysis kasi medyo mahal din pag ikaw ay diabetic. Once na kayo po ay pala rin, kung sakaling kayo ay magwawagi bilang senador, ano yung mga aasahan ng tao na magiging mga priority bills nyo po? Yung mga bills na hindi maipapasa sa Congress ngayon, ay bibit-biting ko doon, of course. Kagaya niya yung mga sinasabi ko sa iyo, kung hindi ma-review dahil may time constraint din. Yung mga ibang mga mambabatas natin, syempre busy na rin. Ikaw rin may sabi, malapit na ang kampanyahan. So, pa-follow up natin. Doon natin ipa-file naman yan or pa-follow up natin sa Congress para maipasa yung mga batas na yan na kailangan at importante. At yan po, nakasama po natin si House Deputy Majority Leader for Communications at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Maraming salamat po, Thank you, Mela. Thank you.